po muli ang inyong madiskanting nanay at ngayong araw na to ay isa sa aking mga old video ang ating i-remake. Dahil request ng ating mga followers, dahil po ng mga panahon na yun, nag-start pa akong mag-vlog, isa po ang buko pie sa aking itinuro sa aking mga followers na pinagkakakitaan nila. At marami nag-request na i-remake daw para mas malinaw at mas marami ang matutong kumita. Pero ngayong araw na to ay tuturo ko sa inyo ay panghanap buhay dahil mas maraming ating gagawing buko pie at mas marami kayong idea kung paano to gawing hanap buhay. So, huwag na natin patagalin, natin ang simulan. Ipapakita ko sa inyo mga sangkap na ating kakailanganin. So, ayan mga manay, narito yung mga sangkap na kailangan natin para sa paggawa ng ating crust o yung ating dough ng ating buko pie. Yun yung una natin gagawin bago tayo gumawa ng palaman ng ating buko pie, no? So, mayroon tayong 1.5 kilo ng first class na harina. Ayan. So, marami po itong ating gagawin dahil pang benta po talaga itong aking ituturo sa inyo. Meron tayong 1 cup ng puting asukal. Pwede po kayong gumamit ng wash sugar, yung segunda. Tapos, maglalagay tayo ng 1 1/2 teaspoon ng asin na pino. Mas maganda po yung pino para mabilis pong matunaw. Maglalagay din tayo ng French vanilla, 1 tablespoon para mabango yung ating crush o yung ating dough. At para malambot yung ating dough, hindi siya matigas kahit na lumalamig, maglalagay po tayo, imbis na gagamit tayo ng shortening, gagamit po tayo ng butter pan. Ayan. Gamit ang jersey. So, ang gagamitin natin dito para sa ating recipe ay 1 3/4. So, nagbawas po ako ng 1/4 dito at isang buo. Ayan. So, dapat po yung hindi na malamig ha, para po mabilis natin yan mamasa mamaya pag pinaghalo-halo na natin. Then, kailangan natin syempre ng tubig. So, ito lang yung mga kailangan nating sangkap para sa crush ng ating dough. So, mag-start na tayo. So, napakasimple lang. Nakapaghugas na po ako ng aking kamay. Maglalagay tayo ng butas sa gitna mga manay. Ayan. So, like ko naman itong ginagawa. Tunawin ang puting asukal. Yung ating asin. Ayan. 1 1/2 teaspoon. So, ilalagay ko na lamang po dyan sa aking screen para makuha ninyo ng tama. Tapos, maglalagay tayo ng tubig. So, sa ating pong harina, mga manay, hindi po pare-parehas ang kain ng liquid. Meron pong matakaw, meron konti lang, sakto na. Kaya, dapat po, tansyahin din po natin. Ayan. So, maglagay muna tayo ng 3 cups ng tubig. Ayan, para hindi po mapuno itong ating lagayan. Pagkatapos ay maglagay tayo ng 1 tablespoon ng French vanilla gamit ang Flavor Aid. Ayan. Then, i-mix lang po natin yung gitna para masigurado natin na natunaw yung ating sugar. So, yan mga manay. Once na natunaw na po yung ating sugar, ay dahan-dahan na po natin ihalo yung ating harina na nasa gilid. Ayan. So, alam ko magtatanong kayo bakit wala pong pampaalsa. Hindi na natin to kailangan lagyan ng pampalsa kasi maglalagay po tayo ng butter. Gamit ang butter pan ng jersey. So, ayan. Ngayon, pag ganito na yung kanyang texture, so, ilagay na po natin yung ating jersey butter pan. Ayan. So, pag kulang po yan sa tubig, magdadagdag tayo. Ayan. Kailangan po kasi hindi na malamig o yung matigas yung ating butter para maganda po ang pagmamasa natin. Ayan. Then, gamit ang ating mga mahiwagang kamay, mamasahin po natin yan. So, ganyan lang po. I-mix nyo lang ng paganyan. Ayan. Hanggang sa maging dough itong ating hinahalong mixture, yung ating mga sangkap. So, ayan, i-mix lang po natin ng ganyan. Tapos, pwede natin yan dito ilipat sa ating center table.
para mamasa po natin ng maayos. Ayan. So, ganyan lang kadali. At napakasarap po nito mga manay. Kasi iba yung nabibigay ng butter pan gamit yung jersey. So, ayan mga manay. Pwede na natin ilipat dito sa ating center table. Para mas mamasa natin ng maayos. Ayan. Pagkatapos ay, hindi naman natin to kailangan pakinisin ng maigi mga manay. Ayan. Masahin lang ulit. Basta masigurado lang natin na na-mix na po lahat. Wala tayong makikitang buo-buong harina. So, hindi po natin to kailangan ipa-elastic ng todo. Basta mahalo lang. Dito lang naman tayo matatagalan eh. Pero pagdating dun sa paggawa ng palaman ng ating buko pie, mamaya, madali na lang po. So, para mas mapabilis po, madalas kong ginagawa, ginaganyan-ganyan ko siya. Yan. Para mas mabilis po lumambot yung ating dough. Ayan. Nakakahinga lang. Para siyang exercise na rin sa atin mga manay. So, yan mga manay. Kita niyo, pinapawisan na tayo. So, ganun lang kasimple para ka rin na-exercise kapag nagmamasa ka ng ganito karami. Kung meron kayong stand mixer, mas maganda. Diba? Para iwas sa pagod. Pero katulad ko na mataba-taba na, kailangan nating umextra ng exercise. So, yan, pwede na po ito. Ngayon gagawin natin, i-rest lang natin ng mga 20 minutes bago tayo maglagay o mag-plot sa ating mga pan. Yung gagamitin natin para sa ating buko pie. So, pwede nyo itong i-cover ng cling wrap. Pwede rin yung malinis na towel. Hiningal ako. Ganun kahirap magmasa. So, ayan, balikan natin ito pagkalipas ng 20 minutes mga manay. So, ayan mga manay, after 20 minutes, so pwede na tayong mag-start. Ikakat po natin to. Bale, ang gagawin natin dito ay hahatiin po natin to sa 6 na hati. Yung 3, ipang-iilalim natin dito sa ating mga egg pie pan. Ayan. Na pwede rin pong gamitin sa buko pie. Ayan. So, ang size po nito ay size 9. Tapos, kailangan natin ng rolling pin para ma-plot natin, mapakinis natin yung ating crust dito sa ating center table. So, gumamit po ako ng itong silicone mat para hindi po dumulas yung ating dough. Tapos, kailangan din natin ng cutter para ma-slice natin. Ngayon, kung gusto nyo pare-parehas ang sukat, timbang, pwede kayong gumamit ng timbangan. Kung pang negosyo na to mga manay ha. Pero dahil itong aking gagawin ay, alam nyo na, pangkain, pero pang negosyo na po ito. Kumaga syempre, pag pang pamilya, huwag mo nang sukat-sukatin. Sa tiyan ng mga anak ko, pare-paras na po ang timbang yan. Ayan, kaya binibiro ko lang kayo mga manay. So, napakadali lang. Tanggalin na natin to dito. So, yung kanyang cling wrap. So, dapat meron din tayong tissue towel na nakaabang para kung sakaling magdudugyot tayo, maagapan ang ating kadugyutan. So, lagyan na natin dito. Ayan. Ikat lang po natin sa 6 na parte dahil yung kalahati ay pantakip at yung kalahati naman ay pang ilalim ng ating buko pie. So, pwede nyo rin pong timbangin. Siyempre, tabi lang natin yan dyan. At bago tayo magpalapad sa ating mga pan, maglalagay tayo ng oil. Pwede rin po ang butter, shortening, kung anong gusto ninyo. At syempre, nabudol tayo. Ayan. Meron tayong pampalandi. Ayan. Ilang araw din akong hindi nakatulog sa lagayan ng oil na yan. Nakala ko, ako na lang yung wala. Binabangungot po ako. Pinatawag ako ng shopping. Ayan. Nag 6.6 mid-year sale sa Shopee. Ayan. Konti lang. Para po hindi dumikit yung ating crust. Mabilis natin matanggal yung ating egg pie kapag naluto. So, ayan. Ganun lang kasimple. Ready na. Ready na. Ready na.
So, yan. Iplatin lang ng ganyan mga manay. Pwede kayong magdas ng harina para hindi dumikit. So, ganyan lang ang gagawin. Paikot. Ganyan lang po. Ninipisan lang ninyo. So, dito naman po, hindi po kailangan dito ng masyado tayong perfecto. Basta mapanipis nyo lang. Huwag nyo lang hayaan po na mapunit. Ayan. Masyadong lumalaban itong ating silicone mat. Ayan. So, once ganito na po kanipis mga manay, kailangan yung saktong nipis lang ha. Ayan. So, dahan-dahan po natin yan iaangat. Tapos, kunin natin yung ating pan. Ganyan po. So, ingat nyo po yung gilid para sumingaw po yung hangin nang hindi po magputok-putok po yung ilalim ng inyong egg pie. So, ang gagawin natin dyan, hayaan nyo muna yung sobra na yan kasi tatabasan po natin yan mamaya kapag naglagay na tayo ng palaman. So, ganyan muna yung setup nya. Yan. Ganun pa rin. Platin lang po. Sa pagpapalapad po ng ating crust ng ating buko pie, mga manay, iwasan po natin na masyadong makapal. Kailangan yung saktong nipis lang, saktong kapal, at dahan-dahan po natin ipatong sa ating pan, pasingawin para hindi po maglobo yung ilalim ng ating buko pie. So, ayan mga manay, tapos na tayo sa pangatlo nating pan. Ayan, bali may 3 tayo dito. So, yung mga sobra-sobra na yan, mamaya po natin yan ayusin kapag nasuklob na natin nung pinakatakip niya. So, yung mga takip niya, itabi muna natin dito dahil magluluto tayo ng ating buko pie filling. Ayan. So, itabi muna natin dyan. Tapos, ito, bubutasan po natin gamit ang tinidor. So, butasan po natin gamit ang tinidor. Ayan. Pagkatapos ay iset aside lang natin to. Gawa naman tayo ng ating palaman. Ayan, okay na po ito. Ngayon, mag-start naman tayo magluto ng ating buko pie filling. So, unang-una, huwag nyo munang bubuksan yung inyong kalan. So, meron tayong paglulutuan na malalim para po mahalo natin ng mas maayos. So, ilagay natin ang ating puting asukal. So, sa sugar po, pwede kayong magbawas ha. Pwede rin kayong magdagdag. Depende po yan sa timpla na nais ninyo. Meron tayong cornstarch. Ayan. Ito yung magbubuo ng ating buko pie. Tapos, yung aking ipangsasabaw ay ito, yung buko. Ayan. Sabaw ng buko mga manay dahil kami lang naman din yung kakain nito. So, maglalagay po tayo. Kailangan natin munang tunawin yung ating cornstarch bago natin buksan yung ating kalan. Pero hahaluan po natin to ng tubig para hindi po purong buko. Para maiwasan din po yung pagpanis agad. Ayan. So, naglagay po ako ng 4 na sabaw ng buko. Tapos, maglalagay tayo ng 1 lata ng evaporada gamit ang jersey para mas malinamnam yung ating buko pie. Ayan. Then, i-mix lang po natin. So, kailangan po kasi bago natin buksan yung ating kalan, natunaw na po ng maigi yung cornstarch para maiwasan po yung pagbuo-buo. Ayan. Para lang tayo nagluluto ng maha blanca mga manay. Ganun lang kasimple. Tapos maglagay ako ng 1 cup ng tubig. Ayan, dadagdagan natin yan mamaya kapag kailangan pa. Para po balance. Then, pwede na po natin buksan ang ating kalan. So, lulutuin po natin to in medium heat lamang ang apoy. Huwag pong malakas para hindi po mabigla. At, huwag pong iiwanan ha. Dapat po tuloy-tuloy ang paghalo. Dahil mapapansin niyo yan, kusa po yan dahan-dahan magbubuo. Ngayon, kapag nakikita na natin na umiinit na siya, saka po natin ilalagay ang ating coconut meat o yung buko. So, piliin niyo po yung pang buko salad mga manay ha, para hindi po matigas. Masarap po yung inyong buko pie. Then, maglalagay din tayo ng 1 teaspoon ng asin, pang balance po para hindi nakakaumay.
So, once na nakikita ninyo na umiinit na po yung ating niluluto, ilalagay na po natin ang buko. Ayan, para maluto rin po yung ating buko. Ayan. Tapos, continuous lamang po sa paghalo hanggang sa lumapot po itong ating niluluto. Para siyang magiging maha, mga manay. So, bago ko makalimutan ng lahat, maglalagay din po ako ng 1 tablespoon ng French vanilla gamit ang Flavorade. Ayan. So, kung napapansin niyo, lumapot na siya, mga manay, oh, diba? Ayan. Ang creamy, ang bango. So, marahan lang po yung apoy ko, ha. Kasi, para hindi po mabigla. Ayan. So, pag ganito na yung texture niya, mga manay, pwede na po natin itong ilipat dun sa ating mga pan. Kasi lulutuin pa po natin to sa ating oven. So, yan. Pwede na natin patayin yung ating kalan. So, patayin na natin yung kalan. Ngayon, pwede na tayong maglagay dun sa ating mga pan ito. So, ayan mga manay. Ayan, naahon ko na sa ating kalan itong ating palaman, itong buko pie. So, kailangan na po natin dito maglagay sa ating mga pan. Kasi kapag lumamig to, titigas po ito. Ngayon, maglalagay tayo ng sakto lang. Ayan, na ilalagay natin sa ating egg pie pan. Bango. Saktong-sakto lang yung tamis. Ang sarap. Ayan. Tapos, i-layer natin ng ganyan. Diba? Sarap. So, lagyan pa natin yung iba. Kailangan tignan nyo po na sakto lang po na may halong laman at sabaw yung inyong egg pie para pantay-pantay po. Hindi puro sabaw yung malalagay. Ganyan. Kita nyo, nakalutang yung mga palaman. Yung ating buko. So, nagamit ko lamang po itong buko. 3 piraso lang, mga manay. Ayun, dami. 3 pirasong buko po. Basta piliin niyo po yung pangbuko salad, mga manay, ha. Sawa-sawa na naman po ang mga bata. Sarap. Panalo. Diba? Kapalan na natin para masaya. Mas dito. So, ayan mga manay, dahil tapos na tayong maglagay dito sa ating 3 pan. So, saktong-sakto lang yung ating ginawang palaman. Ngayon, ang gagawin natin is kailangan naman natin magpalapad. Diba? Yung tinabi natin na Dorito. Ayan, o. So, magpapalapad naman tayo para matakpan yung ibabaw ng ating buko pie. Nakikita nyo, ang daming laman. Ang sarap. Saktong-sakto lang yung lasa. So, ganun pa rin. Gamit yung ating rolling pin. Palaparin din natin ng paganyan. So, napaka-basic lang po ang paggawa ng ating buko pie. Ayan. Pantakip lang naman to sa ibabaw. O, diba? Bali po mapatak na kada isang buko, isang egg pie po. Kaya siguradong sulit. Kung pang negosyo ninyo, hindi magagalit yung customer ninyo dahil panalong-panalo yung timpla. So, ganyan, cover lang ng ganyan. Tapos, para makatpunin yung ganyan, diinin nyo lang. Gamit ang inyong mga kamay. Yan, o. Yan, mga manay. Tapos, takin nyo. Diinan lang. Ayan. Isasalang po natin ito sa ating oven ng 160 Celsius ang init. Kailangan saktong-saktong init lang. Tapos, pwede natin i-close yan, mga gilid. Kasi, diba? Ayan. Lapit camera para makita ang pagka-close. So, ganyan lang po. Diba? Para mag-lock siya. Gusto nyo, bilugin nyo. Nasa inyo yan. Sa paglalak na to, kayo yung masusunod. Kung ayaw nyong ganyanin, huwag nyong gayahin. Kanya-kanya tayo ng
design mga manay. Ayan. So, dapat po nakapag-preheat na rin tayo ng oven. 160 Celsius ang init mga manay. Ayan. Ang ganda po ng crust nito kasi para siyang hopya po. Malambot. Panalo yung lasa. So, ganyan lang kasimple mga manay. O, di ba? Ang cute ng pagkakalak. O, kita ninyo? Di ba? So, ganun din yung gagawin natin dun sa mga natira. Gagamit tayo ng tinidor sa mga hindi kayang mag-lock yung gaya ng ginagawa ko. Ayan. Ganyan lang po pahatak para mag-lock po yung dulo ng inyong buko pie. Ayan, ganyan lang kasimple. Kung hindi nyo kaya yung tinutupi-tupi yung mga dulo. So, gagamit lang po ako isang pirasong itlog. Ayan. Tapos brush lang natin yung ibabaw. Para may konting kintab po. Kapag naluto. So, yan. Pwede na natin itong isa lang sa ating oven. Ngayon, kapag tapos na tayong mag-lock, ayan. Gamit ang tinidor, butasan po natin yung ibabaw para po sumingaw. Ayan. So, eto, tinupi ko yung mga dulo. Tapos, ginamitan ko rin po ng tinidor. So, ganyan lang kasimple. So, hindi pa po ako talagang totaling master sa mga ganito, ah. Ako po ay home baker lang. Kaya dun sa mga nanonood dyan, ng mga chef, master baker, saludo po ako sa inyo. Isa kayo sa mga hinahangaan ko. Yan. Gusto ko lang pong i-share itong aking konting kaalaman sa mga home baker din na gaya ko. So, yan. Pwede na po natin itong isa lang sa ating oven na naka-preheat ng 160 Celsius ang init. Ibibake po natin to ng at least 30 to 45 minutes hanggang sa mag-golden brown yung ating egg pie. Pero ang gagawin ko, mag-brush muna tayo ng egg wash sa ibabaw bago natin to isalang sa ating oven. Ngayon mga manay, nakasalang na sa ating oven itong ating buko pie. So dito ko siya nilagay sa aking gas oven mga manay kasi para tipid po. Kasi kung yung electric oven yung aking gagamitin, 3 salang po yun kasi malaki yung ating pan na ginamit. Dito, isang salangan lang, mas tipid pa kapag gas yung ating gagamitin. Isang madiskarte tip din po yun. Kung meron tayong kakayahan na bumili ng ating oven, mas maganda po yung mga heavy duty oven na gas oven kasi mas kikita po talaga kayo kesa sa electric oven. So, balikan natin yan pagkalipas ng 45 minutes. Ngayon, ayan na mga manay. After 45 minutes, so atin na siyang i-check. Ayan. Wow, ang ganda ng pagkakaluto ng ating buko payo. O, kita ninyo, di ba? Perfect. So, pwede na natin yan hanguin dito sa ating oven. Dahan-dahan dahil mainit-init. So, check pa natin yung iba. Wow, katakot. Baka mapaso tayo. Ayan o. Ang ganda mga manay. Tapos itong isa. Ayan, o, di ba? Ito na ang ating homemade buko pie na ni-remake natin. Tanggalin na natin dito sa ating oven. Ayan mga manay, dahil mainit-init pa po itong ating buko pie, hindi pa natin siya pwedeng i-slice kasi pwedeng alam yung madurog siya, no? So, kailangan natin siyang i-cool down. Palamigin lang natin at least 30 minutes bago natin i-slice. Then, papakita ko yan sa inyo. Mga manay, yung amoy pa lang dito, ang bango-bango na at excited na po yung mga cameraman ko, yung aking anak. Ayan, napakadali lang gawin, di ba? At isipin ninyo, ito po talaga kapag gawa natin, sigurado natin maraming buko, masarap yung timpla, at syempre, kayo yung masusunod sa lasa na nais ninyo at masisigurado nyo pang malinis. So again, ako po ang inyong madiscarding nanay at kung nagustuhan nyo itong aking panibagong video, please don't forget to subscribe and click the bell button for updated sa mga recipe na ibabahagi ko pa. At i-comment ninyo kung ano yung mga gusto nyong i-remake ko
na video na nasubukan nyo noon. Masaya po akong gawin yun para sa inyo. So, balikan natin to pagkalipas ng 30 minutes para makita ninyo kung ano yung itsura niya mamaya. Ayan mga manay, napansin ninyo na bawasan na, sabi ko sa inyo eh. Hindi to tatantanan ng aking mga anak. So, mag-i-slice na ako. Ganito siya kaganda oh. Diba, kita nyo? Buong buo. Ayan. So, i-slice lang natin ng ganyan. Dahil hindi po makapaghintay yung aking mga anak. Tapos ang kagandahan sa dough niya, yung pinaka-crush niya, napakasarap. Kasi hindi siya tumitigas kahit malamig na, hindi makunat po. Ayan. Diba? Kita ninyo yung buko. Kitang-kita oh. Yung layer ng buko niya, ganun kaganda. Tapos, buong buo kapag in-slice. Kaya kailangan pinapalamig. So yan, bago ko tikman, kung nagustuhan nyo itong aking video na to, please don't forget to subscribe and click the bell button para updated sa mga recipe na ibabahagi ko pa. At dun sa kanyang tamis, nasa inyo kung gusto nyo pandagdagan yung kanyang sugar. Pero para sa akin, gusto ko yung sakto lang. Ayoko na nga sobrang tamis kasi nakakaumay na po para sa ating buko pie, no? Ayan, hinihiwa-hiwa na natin para pakita ko sa inyo. Wow. Yung kasi kanyang crush parang balat ng hopya, mga manay. So kung papansin niyo magkaiba sila ng timpla ng aking unang version. Eh ngayon, mas ni-level up para mas masarap. Ayan. Ganun lang naman po sa paggawa ng buko pie eh. O kahit anong bread. Tayong masusunod, mag-imbento tayo para mas ma-improve yung ating mga lulutuin. At syempre, amin ang titikman. Wow, ayun o, ganda o. O diba? So lalapit ko, ililipat ko to sa isang mas maayos na serving plate. So ayan, nalipat ko na po dito sa ating serving plate. Wow. Ang ganda. Nakaka-inlove. Ang sarap ng lasa. Kasi hindi po siya yung matamis na mauumay ka. Tapos yung combination na nilagyan natin ng evaporated milk gamit ang jersey. Mas malinamnam. Tapos yung sabaw ng buko. Panalo. So wait lang, baka tumagal tong video natin masyado nang mahaba. Papakita ko sa inyo ng focus yung ating buko pie. Yan. Pwede nyo pandagdagan niya ng buko. Gusto nyo i-overload. O gusto nyo lagyan nyo ng yema sa ibabaw. Ayan. So kita. So muli ako po ang inyong madiskating nanay. Kita-kita po tayo sa susunod ko pang recipe at maraming salamat sa inyong panonood. At sa mga nag-request nito na i-remake ko tong aking buko pie, comment down below kung sino pa yung mga gustong i-remake yung aking mga video, yung aking mga old video. So kita-kita po tayo sa susunod. Paalam!